Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Luis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Minsan sa buhay ng tao, nagiging sukatan ang kanyang mga abilidad. Kung mababa ang iyong kakayanan, baliwala ka lamang sa paningin ng iba. At kung may taglay ka namang kakaiba, ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Bagay na napatunayan ng ating tampok na karakter sa kwentong ito. Si Luis. Lumaki sa pangangalaga ng isang lalaking nagngangalang Gomez. Nagsilbi itong ama at guro para sa kanya. Kasama sa tahanan ang dalawa pang binatang higit na nakakatanda sa kanya. Si Andrew, na nooy 20 taong gulang, at si Jose naman na 1 taon lamang ang tanda kay Andrew. Kapwa itinuring na totoong anak ni Gomez ang tatlo sa kadahilan ng simula pagkabata. Siya na ang umaruga sa mga ito. Biktima ng isang kalunos-lunos na sitwasyon ang tatlo nang tamaan ng sunod-sunod na delubyo ang probinsya. Namatay ang mga magulang ni Andrew, samantalang ang kay Jose naman hindi na malaman kung nasaan, at si Luis kusang iniwan ng ama dahil hindi na ito magawang pakainin. Tinuruan ni Gomez na mamuhay ang tatlong binata gamit ang kanyang mga karanasan. Maliban pa dito, isa ding kilalang manggagamot at antingero si Gomez. Kaya naman kahit papano, may natutunan din ang tatlong binata mula sa kanya. Ngunit ang kinakikitaan nito ng higit na potensyal, si Andrew. Simula pa lamang nang matuto ito sa mga dasal at orasyon, wala nang nakapigil sa binata upang manggamot. Alam kong gusto mo ang ginagawa mo, Andrew. Ngunit hindi naman kaya nabibigla ka lang. Wika ni Gomez. Hindi po, maestro. Alam ko po na mahirap maniwala sa sasabihin ko. Pero sa tingin ko po, ito ang tadhanang nakalatag sa akin. Tugon ni Andrew. Sus, pwede ba? Huwag ka nga masyadong pabida. Hindi porke natuto ka lang ng mga dasal. Kaya mo nang manggamot kagaya ni maestro. Hindi mo nga alam kung gaano kahirap yung pinagdaraanan niya sa tuwing haharap siya sa mga pasyente. Wika naman ni Jose. Hindi naman sa ganon, Andrew. Alam ko namang mahirap yung maging isang manggagamot. Pero sa tingin ko, sapat na yung mga pinagdaanan kong pagsasanay para makapanggamot ako. O siya, tama na yan. Baka kung saan na naman mapunta ang usapan ninyo. Luis, samahan mo ko at pupunta tayo ng bayan. Kayong dalawa, hakutin nyo ang pinatuyong mga dahon at ugat ng halamang gamot. Pagkabalik namin ni Luis, tatadtarin natin yan para maging sangkap ng pangbanyos. Wika ni Tata Gomez. Ito ang karaniwang tagpo sa tahanan. Palaging nagbabangayan ang dalawang mas nakakatandang estudyante dahil gustong patunayan ng bawat isa ang kanilang mga kakayanan. Maliban na lamang kay Luis, ng mga sandaling yun, hindi pa gaanong malawak ang kaalaman ng binata sa lihim na karunungan. Kaya hindi ito nakikisawsaw sa away ni Jose at Luis. Kung titignan masasabi mong ipinanganak na magkatunggali ang dalawa. Ngunit ang totoo, magkatuwang ang mga ito sa lahat ng gawain. Madalas mang magbangayan. Matalik na magkaibigan sina Andrew at Jose. Ilang beses na itong napatunayan ni Luis
At isa sa mga kaganapang yun, nang minsan silang nagpunta sa isang pistahan kung saan kamuntika ng mabiktima ng manlalason si Jose. Nang mga sandaling yun, mag-isang kumakain sa isang sulok si Luis dahil ang dalawang kasama nakikipag-inuman sa mga kalalakihang nakikipista. Hindi kilala ni Luis ang mga ito at dahil masayang nakikipagkwentuhan ang dalawang nakakatanda, inakala niya na mga kaibigan ito ni na Andrew at Jose. Ngunit laking gulat ng binata dahil biglang namilipit sa sakit si Jose. Kaya dali-dali itong nilapitan ni Luis. Nang mga sandaling yun, nagpunta sa likuran ng bahay si Andrew upang magbawas. Jose, anong nangyari sa'yo? Bakit parang namutla ka yata? Tanong ni Luis. Hindi ko alam, Luis. Pakitawag mo nga si Andrew. Biglang sumakit yung tiyan ko Parang nakalunok ako ng bubog. Tugon ni Jose. Baka naman nasobrahan ka lang sa lambanog at hinugdalang ka. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Sandali at tatawagin ko si Andrew. Muling wika ni Luis. Dali-daling umalis ang binata para tawagin si Andrew. Habang si Jose naman patuloy na iniinda ang sakit ng tiyan. Maya-maya ay dumating si Andrew kasama si Luis. Oh, ano nang nangyayari sa'yo? Bakit para kang napisaan ng itlog sa ulo? Tanong ni Andrew. Andrew, sa palagay ko, may nanlason sa akin. Tugon ni Jose. Nanlason? Iisang baso lang naman yung iniinuman nating dalawa. Yun na nga malakas talaga yung pakiramdam ko na may dumali sa akin. May sumalisin ng dasal. Teka, sandali lang ha. Luis, ipahid mo nga itong haplas sa tiyan ni Jose. Hahanapin ko lang sa mga kainuman namin kung sino ang nanlason sa kanya. Pero sigurado ka bang nalason ka talaga, Jose? Mamaya nasobrahan ka lang sa lambanog. Hindi ako maaari magkamali, Luis. Ni minsan hindi pa ako nakaramdam ng ganito. Unang beses kong naranasan na sumakit yung tiyan ko sa inuman Tama si Jose, Luis. Ang mabuti pa, maghanda na kayo. Sa oras na magkaroon ng komprontasyon alam mo na ang gagawin mo. Siguradong hindi makakalaban si Jose. Teka nga, huwag mo nga ako ituring na bata, Andrew. Huwag ituring na bata. Ikaw nga tong nagsusumbong na masakit yung tiyan mo Di ba gawain ng isang bata yon? Pwede ba? Huwag na kayong magbangayan. Patayo na sa mesa yung mga kainuman nyo. Wika ni Luis. Nang makita ni Andrew na paalis na ang apat na kalalakihan dali-dali niya itong tinawag. Sandali lang mga kasama. May dala pa nga akong pulutan at isang galon ng lambanog Isa pa, maaga pa naman para umuwi Wika ni Andrew. Nagkatinginan ang mga kalalakihan at napilitang maupo upang hindi mapaghalataan. Kitang-kita ng binata ang pagkabalisa sa mata ng mga ito. Salamat Andrew Pero baka nag-aalala na kasi yung mga magulang namin Naku naman, Inoy. Parang hindi kita kilala. Umaalis ka nga sa inyo nang hindi nagpapaalam Maupo ka muna. Gusto ko ba kasi makausap yung mga kasama mo Bakit naman Andrew? Ano bang meron? Wala naman. Interesante lang kasi ako sa kakayanan ng isa sa mga kasamahan mo. Ha? Sino? Saka anong kakayanan ba yung sinasabi mo? Nilaso ng kasama mo si Jose. Kaya ngayon gusto ko makita kung ano pa ang taglay niyang kakayanan At gusto ko ding malaman yung dahilan kung bakit niya nilaso ng kasama ko. Sinong kasama ba yung sinasabi mo?
Ituro mo sa akin at ako mismo ang gugulpi. Pag-uusap ng dalawa, tumayo ang isa sa mga kasamahan ni Inoy at lumapit kay Andrew. Teka, sa akin ka nakatingin na. Sa palagay ko, ako ang tinutukoy mo, kaibigan. Wala akong sinasabi. Bakit tinatamaan ka? Masyadong matabil ang dila mo. Hindi mo yata kilala kung sinong kaharap mo, bata. Pwede ba? Hindi naman talaga kita kilala At wala akong pake kung sino ka. Kaya ngayon, sabihin mo sa amin kung ano ang dahilan at bakit mo nilaso ng kasama ko. Masyado kasing maangas yung kasama mo Kaya tinuruan ko lang ng leksyon. Isa pa, hindi naman siya namatay. Bakit ka naghihimutok dyan Bakit ako naghihimutok? Bakit? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan para manakit ng tao dito sa baryo namin? Inay, mukhang hindi mo yata ako na ipakilala dito sa kaibigan mo. Alam mo, wala akong pake kung nasan man ako o kung sino man ang matatamaan ang gagawin ko. Kung gusto kong patayin niyang kaibigan mo, wala kang Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin dahil bigla itong sinakal ni Andrew at itinaas. Pilit itong kumakawala, ngunit napakahigpit ng pagkakahawak ni Andrew. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis sa pagkakasakal ng taong yan. Pagsisisihan mo yung ginawa mo. Nagkamali ka ng taong tinalo, Manong. Ngayon, ipakita mo yung yabang mo. Hindi ba't sabi mo, wala kang pake kung sino man ang babanggain mo? Ngayon tignan natin. Bitawan mo ko. Walang iya ka! Halos hindi makahinga si Brando ng mga oras na yun kaya nakisali na ang mga kasama nito. Dumampot ng bote ang isa sa kanila. Ibinato kay Andrew. Ngunit laking gulat na mga ito nang bigla itong saluhin ni Jose. Huwag na kayo makisali kung ayaw niyong masaktan. Aray ko, ang sakit pa din talaga ng tiyan ko Mga buwisit kayo. Wika ni Jose. Nanlaki ang mga mata ng kasama ni Brando. Hindi lubos maisip kung paano nakapunta sa likod ni Andrew si Jose nang ganong kabilis. Huwag ka nang sumali, Jose. Luis, dalhin mo na nga tong isang to sa bahay para maagapan ni maestro ang lason sa katawan niya. Wika ni Andrew habang sakal-sakal pa din si Brando. Pilit itong nagpupumiglas kaya naman binitawan na lamang ito ng binata. Walang ibang makakagamot ng lasong nilagay ko sa katawan niya, kundi ako lang. Kaya pasensyahan tayo dahil hinding-hindi ko yung gagawin. Alam mo, wala akong pakialam. Hindi mo alam kung anong magagawa ng maestro ko. At sisiguraduhin ko sa'yo na isa yon sa pagsisisihan mo sa oras na malaman ni Manong Gomez ang ginawa mo. Manong Gomez, sandali lang. Ang tao bang tinutukoy mo ay yung Gomez na taga-Ilaya? Oo, siya nga. Bakit may problema ka? Kilala mo ba ang taong sinasabi ko? Tanong ni Andrew. Kitang-kita ang biglaang pagkatakot ni Brando nang kumpirmahin ni Andrew ang sinasabi nito. Kasinungalingan. Walang mag-aaral si Gomez. Ni minsan hindi siya kumuha ng tuturuan. Kaya huwag niyo kong pinaglololoko. Kung hindi ka naniniwala, nasa sayo yun. Basta sinabi ko na sayo na maestro namin si Gomez. Sige na, Luis.
Alalayan mo na si Jose pa uwi. Wika ni Andrew. Aalis na sana ang mga ito nang bigla naman itong harangin ni Inoy. Jose, sandali lang. Huwag yun nang ipagbigay alam kay Gomez yung nangyari dito. Brando, humingi ka na kasi ng tawad sa ginawa mo. O Inoy, kanino ka ba talaga kampi? Pinsan mo ko ah. Hindi ba dapat ako ang pinapanigan mo? Oo, naroon na ako pero ayoko ding umabot sa punto na magkabanggaan sila ni Tio Nardo. Huwag kang magalala, Inoy. Dahil hindi ko na hayaang umabot pa sa ganun. Dahil dito pa lang, pipigain ko na ang ulo ng taong to. Wika ni Andrew, sabay sugod kay Brando. Sinubukan itong magbato ng tigalpo, ngunit walang epekto sa binata ang mga dasal. Bakit hindi ka tinatabla ng mga dasal ko? Ano ba talagang nangyayari? Alam mo, walang kwenta ang mga dasal mo kung ikukumpara sa mutya ng ngipin ng kalabaw na hawak ko. Tugon ni Andrew. Isang malakas sa suntok ang binitawan ng binata. Tinamaan sa panga si Brando, dahilan para mawalan ito ng malay. Hinatak ni Andrew ang kwelyo ng damit nito at muling itinaas. Lingid sa kalaman ng binata na naroon na pala ang kanilang maestro. Ngunit habang ginugulpi nito si Brando, sumalisin naman ng takbo si Inoy. Anong kalokohan na naman itong ginagawa mo, Andro? Bitawan mo nga yung taong yan. Wika ni Tata Gomez. Kagad namang binitawan ni Andrew si Brando. Maestro, sila po yung nauna. Nilason po ng taong to si Jose. Oo, nakarating na sa akin ang nangyari. Pero hindi mo naman kailangan gawin yun sa tao. Tignan mo yung itsura niya, no? Kamunti ka nang magkapalit yung magkabila ang bagang niya. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi naman mangyayari sa kanya yan eh. Kaso, mapagbalaki din yung isang to at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Parang ikaw lang din ano? Tama na, hayaan mo na ang taong yan. Pero maestro, narinig mo ang sinabi ko at hindi ko na uulitin pa yon. Wika ni Tata Gomez. Binitawan ng binata si Brando. Naglakad na papunta sa kinaroroonan ni Gomez. Umalis na tayo dito, maestro. At sinong may sabing aalis tayo? Harapin mo ang bunga ng ginawa mo. Wika ni Gomez, sabay nguso sa likod ng binata. Napalingon si Andrew at nakita si Inoy kasama ang isang matanda. Teka, kailan ko umalis sa pwesto mo, Inoy? Sa kasino yung kasama mo? Habang ginugulpi mo si Brando at itong kasama ko, walang iba kundi ang tsuhi namin na si Tio Nardo. Wika ni Inoy. Nagkatinginan naman ang matanda at si Gomez. Ikaw pala ang gumulpi sa pamangking ko. Bakit? Anong kasalanan niya sa inyo? Tanong na matanda. Sasagot na sana si Andrew nang bigla itong pigilan ni Gomez. Ako nang bahalang makipag-usap sa isang to. Umatras ka, Andrew. Wika ni Tata Gomez, sabay lakad papalapit sa matanda. Hindi ko alam na tumatanggap ka na din pala ng estudyante ngayon. Ang akala ko ba sumumpa ka na hindi mo ituturo ang mga nalalaman mo? Oo, tama ka. Sa totoo lang inampung ko sila at natuto sa sarili nilang pamamaraan. Kaya hindi ko din masasabi na mga estudyante ko ang mga yon. Kahit saang anggulo mo patignan,
mula sa iyo ang mga kaalaman nila. Hindi lahat, Tandang Nardo. Maaaring may natutunan sila, pero hindi ko itinuro ang lahat ng nalalaman ko. Kung ano man ang ginamit na kakayanan ni Andrew, iyon ay bunga ng kanyang pagsisikap. Pero hindi yan ang pinunta ko rito. Sa nakikita ko, mukhang naagrabyado ang pamangkin ko. Ayon sa kwento ng mga bata, ang pamangkin mo ang nagsimula. At pinaniwalaan mo naman. Anong klase kang magulang? Kinakatigan mo ang maling gawa ng mga anak-anakan mo. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ni Andrew. Sa kabilang banda, hindi ko rin sinasabi na tama ang ginawa niya. Nagkasala ang pamangkin mo kay Jose. Pinagtangkaan ni Brando ang buhay niya. Hindi na kasalanan ni Brando kung mahina pa lang mag-aaral mo. Sa ngayon, palalampasin ko ang ginawa niyo. Pero wag lang magkukrus muli ang ating landas dahil hindi ko na kayo palalampasin. Hindi ako natatakot sa mga banta mo, Tanda. Huwag kang mag-alala. Papangaralan ko din ang dalawang ito na kung sakaling magkabanggaman sila ulit ng mga estudyante mo, huwag na silang bubuhayin. Aba, mayabang ka din ha, kagaya ng yumao mong ama. Wika ni Mang Nardo. Matapos ang kumprontasyon, umalis na sina Tata Nardo. Inalalayan nito si Brando. Natatawa naman si Andrew sa kinalabasan ng ginawa niya sa kalaban niya. Andrew, ano nakakatawa? Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Alam ko pong mali, Tata Gomez. Pero sa palagay ko po, Manong, nararapat lang kay Brando yung ginawa ko. Siya nga po pala, naagapan na ba yung lason sa katawan ni Jose? Yan nga ang pinunta ko rito. Dahil talagang gusto nilang patayin si Jose. Halika na, sa bahay na lang tayo mag-usap. Wika ni Tata Gomez. Naglakad pa uwi ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, nakita nitong nakahiga si Jose sa mahabang upuan niya. Habang may mga pampausok na nakapaligid dito. Oh, ano? Nagulpi mo ba ng malala yung Brando na yun? Oo, pero dumating yung tiyuhin niya eh. Si Tatang Nardo. Yung manggagamot na taga-kabilang ibayo. Akalain mo yun? Pamangkin pala siya ni Tatang Nardo? Oo, at malaking problema ang idinulot ninyo. Alam kong mali ang ginawa ni Brando, pero hindi na sana nyo pinatulan ng taong yon. Magagawa naman natin ang paraan ng lasong ginawa niya. Maestro, mabuti na din po yung ginawa ko. Nang sa ganun magtanda siya. Maangas din kasi yung Brandong yun eh. Eh kung narinig mo lang po yung mga sinabi niya, Manong, pati kayo, siguradong maririndi. Eh gayon pa man, nangyari na ito at wala na tayo magagawa pa. Siguradong gagante ang Brandong yon. Kaya hanggat maaari, huwag ka munang maglalalabas, Andrew. Opo, Manong. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko lang po napigilan yung sarili ko eh. Wika ni Andrew. Nakikinig lamang si Luis sa usapan ng mga ito. Nakaramdam na matinding takot ang binata dahil kilala niya si Tatang Nardo. Bukod sa isa itong mahusay na manggagamot, ay meron din itong kaalaman sa pambabarang. At dahil hindi mapakali, matapos kausapin ni Tata Gomez ang dalawang binata, kinuha naman ni Luis ang pagkakataon upang balaan sina Andrew at Jose. Jose? Andrew? Gaano niyo kakilala si Tatang Nardo? Eh bakit mo naman naitanong, Luis? Kasi ang pagkakaalam ko, bukod sa pagiging manggagamot niya, isa din siyang mambabarang. Kaya nga natutong manlason si Brando eh. Eh ano naman ngayon kung mambabarang yung taong yun? Hindi kami natatakot sa kanya, no?
Naunahan lang ako ng Brandong yun eh. Yun na nga po yung ibig kong sabihin. Nagawa ka niyang lusutan. Paano kung ulitin niya? At sa pagkakataong yun, mapuruhan ka na. Siguraduhin lang niya na mamamatay ako. Dahil sa oras na makaligtas ako sa gagawin niya, mata niya lang ang walang latay. May punto si Luis Jose. Nagawa kang lusutan ni Brando eh. Kung tutusin, mag-aral lang siya ng matandang yun. Paano pa kaya kung si Tatang Nardo mismo ang gumawa? Kung sabagay, may punto naman kayong dalawa eh. Ano nga ba yung dapat nating gawin, Andrew? Hindi ko din alam. Pero sa ngayon, sundin na muna natin yung sinasabi ni Tata Gomez. Huwag na muna tayo maglalabas ng bahay. Pag-uusap ng tatlong binata. Napanatag naman ng mga ito dahil wala namang nangyaring kakaiba ng mga sumunod na araw. Ngunit lingid sa kalaman nilang naghahanda na pala ang mga kalaban para gumante. Isang hapon, papauwi si Luis galing sa paaralan. Nakita nito ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng daan. Kumakain ng karneng nakabalot sa dahon ng saging. Napakabango ng amoy, kaya naman natakam ang binata. Inalok siya ng lalaki. Hindi naman ito tumanggi. Kumuha ng malaking hiwa si Luis at kinain ito habang naglalakad. Bago tuluyang makalayo, hinabol siya ng lalaki. Inabutan ito ng isang buho ng murang kawayan. Bagaman nagtataka, hindi na nagtanong pa ang binata. Bago pa man makarating sa tahanan, nagawa na nitong ubusin ang hiwa ng karne. Ngunit pagkapasok nito ng bahay, napansin ni Jose ang hawak niyang buho ng kawayan. Oh, Luis, buti nandito ka na. Ikaw nang magpapakain sa mga manok ha. Napakain ko na yung mga baboy eh. Teka, ano ba yung daladala mo? Ito ba? Hindi ko din alam eh. Basta kinuha ko na lang doon sa lalaking nagbigay sa akin ng kapirasong karne. Karne? Anong klase naman yun? Ewan ko. Basta masarap. Isa pa gutom na din ako eh. Kaya hindi ko na tinanggihan. Tapos inabot sa iyo ang kawayan. Oo. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Sige na, magbihis ka na dun. At pakainin mo na yung mga manok. Mamaya lang nandito na si Tata Gomez. Mapapagalitan ka na naman nun. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpunta si Luis sa likod bahay upang pakainin ang mga manok. Wala namang kakaibang naramdaman si Luis hanggang sa matapos nitong pakainin ang mga manok. Kinagabihan, habang gumagawa ng mga takdang aralin, nakaramdam ito na matinding gutom. Tulog na sina Tata Gomez na mga sandaling yun, kaya naman naghalungkat sa kusina si Luis. Nang matapos na itong kumain, tila hindi nakaramdam ng pagkabusog ang binata, kaya uminom ito ng maraming tubig at pumasok sa silid para matulog. Nakita nito ang buho ng kawayang nakalapag sa lamesa. Dinampot niya ito at inamoy. Napansin ng binata, nakapareho ng amoy ng kinaing karne ang hawak. Kaya sinubukan niya itong kagatin. Hindi na malaya ng binata na pinapangas na niya ito. At kahit nakahiga na si Luis, tuloy pa din ang pagnguya niya sa nasabing buho. Kinabukasan, pagkagising ng lahat, nagulat si Luis dahil nagkalat ang mga piraso ng kawayan sa kanyang higaan. Dali-dali itong kumuha ng walis at nilinis ang silid. Nang makalabas ito, kagad tumuloy sa kusina upang kumain ng agahan. Wala namang nararamdamang kakaiba ang binata ng mga oras na yon. Ngunit nang mahawakan ni Jose ang balikat nito, bigla niyang hinawi ang kamay ng binata. Oh,
Anong nangyayari sa'yo? Parang ang suplado mo yata ngayon ah. Oo nga, napansin ko din Luis. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ng dalawa. Ngunit hindi sumasagot si Luis, kaya hinayaan na lamang nila ito. Kinahapunan, pagkarating mula sa paaralan, diretsong pumasok sa silid ang binata. Hindi na ito muling lumabas pa, bagay na ipinagtataka naman ni Tata Gomez. Napapansin niyo ba? Kakaiba ang kilos ni Luis nitong mga nakaraang araw ano? Oo Manong, nung nakaraan, umuwi yan na may dalang buho ng kawayan. Binigyan din daw siya ng isang hiwa ng karne ng hindi niya kilalang lalaki. At kasama daw po yung buho ng kawayan. Ano ka mo? Karne at buho ng kawayan. Mukhang may hindi magandang nangyayari dyan sa batang yan ha. Andrew, obserbahan mong maigi si Luis. Sana lang nagkamali ako ng hinala. Bakit naman po Manong? Ano po ba sa palagay niyo yung nangyayari sa kanya? Hindi ko pa maaaring sabihin dahil hindi pa ako sigurado sa hinala ko. Sundin mo na lamang muna ang mga sinabi ko. Opo Manong, wala namang pasok bukas kaya mababantayan ko na mabuti ang si Luis. Pag-uusap ng tatlo. Kinabukasan, normal naman ang kilos ni Luis. Ngunit nang nagpapakain na ito ng mga manok, napansin ni Andrew na tila masama ang titig nito sa kanya. Pasimpleng umalis ang binata. Kunwari ay papasok na ng tahanan. Lingid sa kalaman ni Luis na nakamasid pa din sa kanya si Andrew mula naman sa maliit na siwang ng pinto sa likod ng tahanan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang sunod na ginawa ni Luis. Hinuli nito ang isa sa mga alagang manok at walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg. Matapos ay hinati nito ang katawan gamit lamang ang mga kamay. Napaatras si Andrew nang makita nitong nakatitig sa kanya ang binata. Dali-daling pinuntahan ni Andrew si Tata Gomez na nooy abala sa panggagamot. Manong, si Luis po. May nangyayari nga po sa kanyang kakaiba. Oh, ano bang ginagawa mo? Bakit ako pa ang tinawag mo rito? Kita mo namang abala ko sa panggagamot Kasi nga po, yung sinabi niyo parang nagkakatotoo na. Tinamaan ang... Nasaan si Luis? Naroon po sa likod ng bahay. Jose, puntahan mo nga at siguraduhin mong hindi makakaalis. Wika ni Tata Gomez. Dali-dali namang tumayo si Jose. Pinuntahan si Luis sa likod ng tahanan. Nakita niya itong nakatayo at punong-puno ng dugo ang damit. Luis, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo pinatay ang... Teka sandali, kinain mo ba yung mga alaga nating manok? Pambihira ka naman Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga yung mayayanggaw. Wika ni Jose. Alam na ng binata ang nangyayari kay Luis. Dahil noong nakita niya itong may dalang buho ng kawayan, may hinala na itong nayanggaw nga ang binata. Nilapitan niya ito. Hinila papasok ng tahanan. Ngunit laking gulat ni Jose nang biglang pumiglas si Luis at tumakbo papasok sa kakahuyan. Jose, nasa na si Luis? Ayun pumasok sa kakahuyan. Abat, naloko na. Habulin mo, bilisan mo! Dali-daling tumakbo ang dalawa papasok sa kakahuyan upang sundan ng binata. Ngunit nabigo ang mga ito. Ilang sandali pa, nagpasya na silang bumalik sa tahanan. Saktong tapos na din si Tata Gomez sa ginagamot nito. Oh,
Nasa na ang batang yon? Hindi na po namin nagawang habulin, Manong eh. Napakaliksi niyang kumilos. Ay nako, kailangang mahanap si Luis. Kung hindi, maaari siyang mapahamak. O hindi naman kaya, maging sanhi ng kaguluhan. Dali-daling lumabas ng bahay ang tatlo upang hanapin si Luis. Napadpad ang mga ito sa dulo ng baryo kung saan walang tao. Dito natagpuan ng mga ito ang binata, nakaupo sa paanan ng puno habang may kung anong kinakain. Luis, tumayo ka na dyan. Umuwi na tayo sa bahay. Wika ni Tata Gomez. Ngunit hindi umalis sa kinauupuan ang binata. Akbang lalapitan na sana ito ni Jose nang bigla namang may nagsalita mula sa likod ng puno. Hindi na siya ang dating Luis na kilala mo. Iba na ang pagkatao niya. Isa na siyang ganap na aswang. Walang hiya kang matanda ka. Anong ginawa mo sa batang yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ko palalampasin ang sunod nating pagkikita? Pues ito na ang sandaling yon. Ngayon, masarap ba ang pakiramdam na makitang nagdurusang mag-aral mo, Gomez? Napakasama mo. Walang buwang ang batang yan, pero dinamay mo siya. Kung may galit ka sa akin, sana ako na lang. Alam kong hindi kita kayang talunin pagdating sa pisikal na labanan dahil sa taglay mong lakas mula sa mga mutya. Kaya sa ibang paraan ako gumante. Inutusan ko ang isa sa mga kaibigan kong aswang na yang gawin ang anak-anakan mo. At heto na siya ngayon, isang halimaw na hayok sa dugo at laman ng tao. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo to, tanda. Wika ni Jose. Akmang susugod na sana nang bigla namang humarang si Brando. Sandali lang. Mukhang hindi naman yata tamang patulan mo ang isang matanda. Mabuti at dumating ka. Ikaw ang pinagmula ng lahat ng to eh. Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wika ni Jose. Naglabasan ang ilang pang kasamahan nito at kinuyog ang dalawang binata. Samantalang si Nardo naman at Gomez ang nagkaharap. Ngunit bago pa man kalabanin ni Gomez ang matanda, nagbato ito ng dasal kay Luis para hindi na makaalis pa sa pwesto. Sa kaloob-looban ng binata, humihingi ito ng tulong, ngunit hindi niya magawang sumigaw dahil tila may kung anong pumipigil sa kanya na gawin yun. Nakikita ng binata kung paanong makipaglaban ang dalawang nakakatanda. Gayon din si Gomez. Nagkatitigan sila ni Nardo na parang walang ginagawa. Ngunit lingid sa kalaman ng nakararami na nagbabatuhan na ng tigalpo ang dalawa. Walang kumikilos sa mga ito. Kapwa hindi nagpapatalo at kung sino man ang matira ay siyang mananalo. Patuloy na nakikipagsuntukan sina Andrew at Jose sa mga kasamahan ni Brando. Walang nagagawa ang bilang nila sa lakas at bilis ng dalawang binata. Muling nahuli ni Andrew si Brando at sa pagkakataong yun, tinuluyan niya na ito. Yan ang nababagay sa mga kagaya mo. Dapat noon pa lang, hindi na kita pinalampas. Nakita ni Tatang Nardo ang pagbagsak ng kanyang pamangkin at mga kaibigan nito. Kaya naman nawala ang matanda sa konsentrasyon at tuluyang napuruhan ni Gomez.
Lumabas ang dugo sa ilong at bunganga nito habang napapaluhod. At dahil nanghihina na ang katawan, inakala ni Gomez na susuko na ito. Ngunit inihampas na matanda ang kamay sa lupa at ilang segundo lamang ang nakalipas. Naglabasan ang mga nilalang sa paligid. Sila ang mga aswang na nangyanggaw sa pinakamamahal mong mag-aaral. Ngayon, tignan natin kung makakayanan mong labanan ng mga yan. Wika ni Tata Nardo. Hinawakan ito ni Tata Gomez sa ulo at walang pagdadalawang isip na binali ang leeg. Sinugod ng mga aswang ang lalaki. Dali-dali namang sumaklolo sina Andrew at Jose. Gamit ang kakaibang bilis ni Jose mula sa tangang pangil ng kidlat, nagawa nitong sanggain ang atake kay Gomez. Hinawakan nito ang kamay ng aswang, naglabas ng patalim, at paulit-ulit na sinaksak sa tagiliran ang kalaban. Matapos ay inihagis ito palayo. Samantalang si Andrew naman, pinagtutulungan ng dalawang aswang. Ngunit hindi umubra ang mga ito sa lakas ng mga suntok ng binata. Ano, Jose? Paramihan tayo na mapapatay na aswang. Ang matatalo, maghuhugas ng kulungan ng baboy bukas. Nakuha mo pa talagang makipagpustahan? Pero sige, papatulang kita. Sabay na sumugod ang dalawang binata. Pinagsusuntok ang mga kalaban. Hindi makapaniwala si Tata Gomez na ganun na kalayo ang narating ng dalawang mag-aaral. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa kusang umatras ang mga aswang. Papasikat na din ang mga araw na mga sandaling yon, kaya kinuha ng mga aswang ang kanilang mga kasamahan bago tuluyang umalis sa lugar. Mukhang hindi ko na malaya ng unti-unti niyong pagyabong ha. Wala ayaw mo naman kasi kaming turuan. Kaya heto, nagsariling sikap na lang kami. Masaya ako sa narating ninyo. Pero mamaya na tayo mag-usap. May kailangan pa tayong asikasuhin. Wika ni Tata Gomez. Sabay titig kay Luis. Dinala nila ito sa tahanan. Doon ay pinaluan nito ang butiking nasa loob ng tiyan ng binata. Ilang oras din ang inabot bago tuluyang mapalabas ang sumpa ng yanggaw. Magpasalamat ka, Luis, at hindi pa ganong kalalim ang sumpa sa'yo. Magsilbi na sanang aral lang nangyari ha. At sa inyo rin. Alam kong malalakas kayo, pero hindi naman ibig sabihin palagi kayong makikipagbasag ulo. Isaalang-alang nyo pa din ang sitwasyon. Opo Manong, hindi na po mauulit. Pati tuloy si Luis na damay. Hindi na dapat tayo magsisihan. At tungkol sa bagay na yan, importante na alaman nyo ang kahalagahan ng pagtitimpe at kung ano ang mangyayari kapag pinairal ang galit at paghihigante. Pangaral ni Tata Gomez. Dahil sa nangyari, kinailangan itong turuan si Luis na mga nalalaman sa panggagamot. Hindi sinasadyang nabuksan ang kakayanan ng binata. Ngunit hindi naman nasayang ang pagod ni Tata Gomez dahil naging mahusay na manggagamot si Luis. Ito ang nagmana ng lahat ng kaalaman ng guro, bagay na ikinatuwa naman ng dalawang nakakatanda sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagpasya si Andrew at Jose na hanapin ang kanilang landas. Nilisan ng mga ito ang tahanan ni Tata Gomez at simula ng araw na yon, hindi na muling nakita ni Luis ang dalawa. Gayunpaman, nanatili sa kanyang mga alaala ang masasaya at mga masalimuot na nakaraan
lalo na nang minsan itong masaksihan ang labanan sa pagitan ng dalawang antingero at pulutong ng mga aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.